Ito yung masaklap. Hindi ikaw yung nangutang, pero ikaw yung pinopost sa Facebook page ng all agent. Hindi lang ikaw, pati pamilya, pati mga anak, dinadamay nitong all agent na ito. So sa video ito, tinakayin natin, tulungan natin i-report itong Facebook page ng isang all agent na kung saan yung mga hindi nangutang, kundi mga kakilala ng nangutang, ang ipinopost nitong all agent. So, welcome back. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook at ang YouTube. At kung nagustuhan nyo nakatulong sa inyo, ipakilike na lang po at malaking tulong din po ito sa aking channel. Pakishare para mas marami pa mga all victims na maging aware sa mga ginagawa nito mga online dating app agents at ng mga online dating app na abusado. At hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online dating app. So yun nga, please help me na i-report tong page o dami account ng all agent. Napakarami niyang pinost mga kadyan. Ito, pakita ko sa inyo ang isa doon sa mga pinopost niya. Marami siyang pinost dito. Pakita ko sa inyo yung kanyang pangalan. Ayan. Marijuana. Ayos din sa pangalan, ano. Tapos gumamit pa ng picture ng iba. Paano yata ito, estudyante ito ginamit yung picture, no? Kakahiya sa'yo. Matindi ka, mukhang malaki pa kailangan mo all agent ka. Ito yung pinost niya, no? Pakisabihan niyang, takpan natin yung pangalan, na magbayad ng utang pati ikaw idadamay ko. Pero yung pinost niya, ibang tao. Kasi tinakpan ko lang yung pangalan ng tao dahil hindi naman siya yun ng utang. Idadamay lang, okay? And then, dahil pa niyang pinost to, inulit pa ulit niya. Noong nakarang araw lang to. Pakisabihan niya ang kaibigan mong si Tit, magbayad ng utang kung ayaw mong madamay. Actually, hindi lang yung kaibigan, pati yung mga bata na anak noong kaibigan ay naisama din sa post. Pati ito yung pinakamatindi niyang ginawa. Sanggol dinamay. Sabi niya rito, pati yung anak mo madadamay, malaking company ang tinakbuhan ni pangalan, takpan natin. Dito, pakisabihan niya, Chinese boss namin, bakit nagmalaki pa? Chinese daw yung boss nila. Alam naman natin na halos karamihan talaga dyan, mga Chinese na wala naman dito sa Pilipinas, yung mga amo ng mga ola na yan, kundi gumagamit din ng kapwa Pilipino. Kaya kayo mga Pilipino na all agent, no, mag-isip nga kayo kung tama ba yung mga ginagawa ninyo. Kung tama ba na pati sanggol idamay ninyo. Kaya ako nakakasar ako sa inyo eh. Diba? Hindi naman yung nangutang pinopost eh. Kahit sabihin mo yung nangutang, hindi mo pwedeng i-post yan at bigyan ng malisyosong pamamahiya on social media kapag sinisingil nyo ng utang. Kayo talaga. Ito pa isa. Hoy, alam kong kilala mo si pangalan. Pakisabihan naman magbayad ng utang dito. Tandaan mo, malaki utang na dito. Huwag mo antayin madamay ka pa at pamilya mo, broin mo. Kilala mo si ganito. Sabi natin Facebook page niya o personal na kilala. Bakit mo idadama yung ibang tao? Kasi hindi mo makontak. Kasi hindi mo mahagilap. Diba? Alam nyo kung bakit hindi nyo mahagilap? Dahil tarantado kayo makipag-usap. Dahil hindi kayo maayos makipag-usap din ng mga all agent. Never nyong pinakinggan yung pakiusap minsan ng mga nagkakaroon ng utang sa inyo. Dahil binabaon nyo sa utang ng halos 7 days lamang. Wala pang 7 days, anong ginagawa ninyo? Diba? Pinapahiya nyo na agad, tinatakot nyo na agad, i-report ninyo. Samantalang wala pang due date yung mga tao. Alam ko, subukan na kasi ako apply pa rin ako ng mga OLA para i-review. Alam ko yung galawan nyo eh. Ito pa isa, ibalik mo yung perang ninakaw mo. Ano, pangalan, takpan natin. Hindi kita titigilan hanggang di mo binabalik yung perang ninakaw mo. Balik na siguro buong words niya, ninakaw mo ngayong araw, idadamay ko na lahat ng kilala at kamag-anak mo, biruin mo. Saan banda yung ninakaw? Tanong ko, saan banda yung ninakaw nung nangutang sa inyo? Eh, hindi ba't lending company kayo? Ano ba yung lending company? Negosyong pagpapautang. Unang-una sablay na kayo eh. Sa pagpapautang pa lang eh. Basta-basta na lang din kayo nagpapadala. Totoo yung naranasan ko talaga yung mga nag-auto-disburse tapos hindi pinapakita yung repayment details. Ipapakita lang 1,000, papadala mo 500 to 600 pesos. Di mo man lang pinaliwanag kung bakit ganun kalaki yung processing fee. Tapos magugulat 7 days.
Tapos sisingilin nyo 5 days pa lang. Kayo talaga. Tapos ang lalakas sa loob nyo mag-post, sasabihin nyo may karapatan kayo. Pag-usapan natin yan next video, mga kadyani. So, ito yung Facebook page niya, ha? Ulitin ko yung Facebook page niya. Ayan. Marijuana. Gumagamit siya. Pangalan niya Marijuana. Marie, tapos Juana, apelido, diba? Napaka-witty sa kalokohan nito agent na ito, no? Tapos yung Facebook profile niya, malamang nakaw sa ibang account na naman ito, eh. Kasi, kung titignan niyo yung niya, pang estudyante. Diba? O yan, report natin. Okay? Ito yung bilog sa gilid, yung 3 dots. I-report natin sa Facebook Meta. Okay? Tapos lalabas niya, syempre, report profile. Pindutin niya yan. Then, something about this profile. And then, another, bullying, harassment, or abuse. Okay? Tapos, bullying or harassment naman, yung report. And then, I don't know them kasi hindi naman natin talaga kilala na personal yung mga pinopost nila. Then, you are submit to a report, submit. Then, done. Next. Then, done. Yun na yun. Yun na. Malaking tulong na po yan para ma-take down yung mga ganitong klase ng mga Facebook pages ng mga OLA agent na nagpo-post at namamahiya. Tandaan ninyo, medyo mahirap makita agad-agad dyan kapag kayo pinopost kasi mga trolls or dummy accounts. Mostly ginagawa nila ngayon talaga is sa mga comment section ng inyong mga municipality, ng inyong mga Facebook pages ng kumpanya pinapasukan ninyo, sa mga buy and sell, at kapag nakita nila kayo sa mga Facebook pages na nakapublic, doon sila nagko-comment. Tapos, kung may ginawan kayo ng GC, nasa spam messages ng Messenger, silipin nyo ron, baka na ilagay na kayo, baka nagawa na kayo. Tapos sa mga kaibigan nyo, kung sakasakali mangyari sa inyo ito, hingi kayo ng tulong na mai-report sa Meta. But most importantly, pag ganito, take screenshots na kayo ay pinost. Nga lang, medyo maghihirapan dahil wala silang specific na OLA na pinapaalam sa inyo kung anong OLA siya. Kasi baka mamaya, i-advise ko na sa inyo, ang best theory ko dyan is yung mga magju-due date na kayo. Yun yung talagang nagpo-post niya kapag alam nila hindi makakapagbayad, kung saan kayo may due date ng araw na yan o ng buwan na yan, maaaring at possibilities na sila yung nagpo-post sa inyo. Okay, kasi naranasan din, may mga due date ako ng buwan na yon at nagulat ako may mga post na sa akin ng mga OLA agent. Yun, kaya possibilities yung mga yon ang nagpo-post sa inyo. So, mas maganda nga kung meron lang kayo mga dalawang OLA. Mas madaling matrace, mas madaling malaman kung anong OLA yan. Pero lalo siguro kung isa lang yung OLA nyo at hindi nyo nabayaran tapos pinost, talagang sila yun. Okay? So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalabing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ang Facebook at ang aking YouTube. Maraming salamat sa uulitin.